bold statement of protecting our sovereignty. And isa siyang presidente na may isang salita. Thank you, Mr. President. Thank you for that. Ha? Yung claims ni Senator Trillanes and others na galing na dito yung ICC investigator? I don't know. May appointment ba si Trillanes as spokesperson ng ICC? I don't know kung meron siyang appointment as spokesperson ng ICC. You know, Trillanes is a great destabilizer. He just want to destabilize the relationship between the Marcoses and the Dutertes. So, gusto lang niya ma-destabilize para mag-aaway. Pero yung remarks ko kahapon ni Presidente, should this silence all speculations? Yes, that would end all maritises and speculations. Tingin niyo, sir, yung ginawa na remarks, yung claims ni former Senator Trillanes, tingin niyo yun yung motibo niya? Yeah, yung motibo niya. Yan yung motibo niya, to destabilize nga the relationship between the Dutertes and the Marcoses. Yes. So, we just need to ask, kasi sabi niyo din isang araw po, hindi kayo takot magpakulong, sakaling yun yung maging resulta sa ICC. But in an interview this morning, sir, sabi niyo may takot din kayong makulong. Ano yung talagang posisyon mo, sir? Positive yung arrest, sir. Takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun lang kinatakutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. Love na love pa naman ako ng mga apo ko. Tatlo yung apo ko eh. Paano ko dadalhin sa dahig yun? Just in case makulong ako. Di ba? So, yan lang kinatakutan ko. Napalayo sa mga mahal ko sa buhay. But not because, sir, naisip niyo na baka may ebidensya talaga sila? Hindi. As I have said, hanap sila ng ebidensya kung anong gusto nila. I'm ready to face anytime, anywhere. Provided nga, sabihin ng gobyerno, we cooperate. If the stand of the government is not to cooperate, then who am I to cooperate with them? I am a Filipino citizen. Sunod-sunod ako sa gobyerno natin kung anong gusto. Before yung upon hearing the president say na hindi, yung maintain natin yung stand natin na hindi natin i-recognize si ICC. Sir, ano yung initial reaction mo? What came to your mind immediately after hearing the statement of the president? The president is a man of few words. The president is true to his word. Sinabi niya noon pa eh. Nung inulit na naman, sabi na, for the 100th time, sasabihin ko na naman. So, totoo yung sinasabi ng Pangulo. Pero sir, hindi ba kayo nagkaroon ng kasi nung isang araw sabi niyo mana? Well, Kahit pa paano kahit na tinatanong niya ako noon, ang aking tingin talaga ay naniwala pa rin ako sa salita ng Pangulo sa akin. Just, akin lang, challenge ko siya, ang Malacanang, challenge ko to make their official stand publicly. Ang purpose doon, to end all speculations and all maritises. So, yun lang ang aking purpose doon. Para pag magsalita ng Pangulo in public, official statement coming from the President, tapos na. Ano pa kahit na anong sugar coating na gagawin ng mga bleeding hearts about ICC's intrusion into our sovereignty. Wala na. Sir, ano yun? Ginusto niyo na magsalita si Presidente because naging concerned din kayo dun sa reports or allegation na nakapag-investigate na nga sila dito. Naging na-concern niyo yun? Actually, hindi ako concerned. Wala akong pagdududa sa stand ng ating Pangulo. Pero gusto ko lang talaga na magsalita siya. Nasabihin niya kung ano talaga officially. Dahil para mawala nga yung mga speculations na yan. At maganda naman at nag-respond yung ating Pangulo
sa ating panawagan na sabihin, klaruhin, di ba? Belated birthday gift sa inyo. Ha? Belated birthday gift sa inyo. Belated. Thank you, Mr. President. If that was your birthday gift for me. Pero kahapon, sir, parang ramdam mo, parang bumitaw na doon sa unang pangako, di ba? Nung nagkita, di ba parang kaya ka nagsabi na money na, Hindi, May doubt ka. money lang. yun nga ang aking gustong malaman officially, publicly, magsabi siya para tapos na yun lahat. So, kaya sinabi ko lang naman yun, may premise yun eh. Di ba yung aking challenge for them to be kind enough to inform us, please, because we are still your constituents, kahit papaano, kami ay Pilipino. Ang aking lang purpose, mayroon akong premise. If indeed, totoo yung sinabi ni Trillanes, ngayon, confirm na wala talagang cooperation na aasahan yung ICC from this government. So at least medyo at peace ka na ngayon. I mean, although iniisip pa din kung magpo-prosper yun for your legal strategies, pero at least ngayon, kakampi yung administration. Ganun nga. So, Ganun. parang sinaybar niyo yung Pangulo. Hindi naman. Ini-elicit lang natin yung stand talaga niya to make it public. Oh. Na maglalabas sila, like other personality, magsabi na, hindi, pumayag si Pangulo, in fact, may mga 5 ICC na nga. Papansinin mo pa ba? Tapos, Hindi na. Mas naniwala ko sa Pangulo kaysa sa ibang tao. Sir, pero yung idea na nandito na raw yung ICC, parang ganun kasi, parang Baka andito lang, kung totoo yun nandito, baka pumunta nga dito para magbakasyon lang sa Boracay. Kasi parang sighted ata sa Boracay. Baka nag-swimming sa Boracay. Baka pwede yun. As private individuals. And, Parang time to settle the issue. Parang wala na. Tapos na. Yung mga mag-instigate na naman dyan, gagawa na naman na natin istorya yan para walang katapusan na istorya na yan. Sigurado ako. Meron niya mag-instigate ng another anggulo ng istorya para meron pag-usapan. Pero tapos na yan. Sir, sabi niyo yung mga pro-ICC kumanta ng 1,000 beses ang national anthem. Dapat kumanta sila ng 1,000 beses para matutos lang mahalin ang Pilipinas. Dahil yung pagkaunti nila sa ICC, tanda na. Hindi nila mahal yung ating soberenya. Sabi ng ating Pangulo, ICC is a threat to our sovereignty. Kasi wala na sila jurisdiction dito sa atin at nagpupumilit pa rin sila pumasok. So you're referring to like Trillanes. Oo, lahat sila. Chacha, sige. sabi po ni Congressman Rufus Rodriguez, parang bago mag-Holy Week break, tapos na raw nila yung charter reform. Tsaka si Congressman Joey Salceda kayo nasabi, parang 12% na raw. Walang problema yan. They can do that. Sige lang. Kasi sa akin sana, umamin sila na sila ang nasa likuran nito. Bakit naman di nila aminin kung sila talaga nasa likuran nito? Ibig sabihin, mayroong hidden agenda. Or ikinakahiya nila yung People's Initiative na yan. Bakit hindi nila angkinin? Di ba? Magpakalalaki tayo. Kung kayong nasa likuran yan, sabihin nyo, totoo. Do not fool the Filipino people. Sir, yung kagabing statement Ha? ni Are you referring to Speaker Martin Romualdez? To everyone, kung sino mang nasa likuran nung chatsa, aminin nyo kung sino kayo. Senator, kagabi po, si Speaker issued a statement supporting yung People's Initiative. Sabi niya, it's the most democratic way para baguhin ang Supporting lang, pero hindi lang sinasabi na sa kanila nanggaling yung inisyatibo. Yun Pero lang. by making that statement, di ba? Suportado nila, oo. Pero hindi pa rin nila inaamin. Kasi di na sila nag-deny na sila sa kanila galing yung inisyatibo na yan. Sir, if they are supporting yung PI, ano na mangyayari dun sa resolution of both houses? Number 6. Wala na mangyayari doon. Dahil kaya nga, papalabasin yung resolution na yan dahil para ihinto nila yung PI na yan. Yan mo yung usapan, di ba? Ihinto nyo, pero nakita natin, walang hinto. Hindi sila... Sir,
Hindi. Ha? Oo. So, sabi ng mga congressman, ba't di na daw kayo mag-participate? Ha? Ba't di na lang daw po kayo mag-participate? Mag-participate man kami, walang problema. Basta huwag niyo kaming saksakin sa likod na gawin ninyong amendment yung voting jointly. Di ba? Oh, wrong move kayo eh. Nung una niyong pasok yung amendment ninyo is kakapunin niyo kaagad na Senado. Gagawin niyo kaming powerless. That's a very wrong move. That's a very agitating move. That's a very that move would really would incite bad reactions from the senators. Sir, kanina- kung ganyan yung posisyon niyo, tapos ganun yung posisyon nila, hindi malayo yung constitutional crisis. I don't know how you call it. If it's a crisis or what. So, I don't know. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, parang on his own, mag-lead siya sa Valenzuela ng information drive para malaman ng tao na yung negative effect ng PI. Would you do the same in Davao? We will even conduct investigation in Davao. Yung hearing ni Senator Amy Marcos, baka doon namin gagawin sa Davao. Maraming libu-libong tao doon nag-execute ng affidavit na sila'y naluko, sila'y nabudol, na dinadanggil sa kanila yung AX. Yun pala, ang pirma pala nila na yun, para na sa PI na palang pirma yun. And you mentioned yesterday na kung hindi ka nakaaral, baka nung panahon na nanay mo at tatay mo pumirma. Yes. Yes. Kasama na yung nanay at tatay ko nan, kung buhay pa sila at nung way back, nung maliit pa ako, sigurado, pipirma yung nanay at tatay ko. Would you offer of 100 kasi hindi? Yes, kahit na 50 pesos. Sa hirap ng buhay. Kakanain yan ang parents ko. So sir, confident kayo dun sa Senate hearing mapapatunayan yung mga sugulan, yung mga bayaran? Yes. Confident kayo? May mga willing magsalita talaga? Ang dami. Hindi na nga namin makarga dito sa, kahit na, manghiram tayo na si 130 para dalhin dito sa Senado yung libo-libo na nag-execute ng affidavit doon sa Davao. Dadalhin natin dito. Ay hindi kaya, wala tayong panggastos dyan. So, siguro, I suggested to the chairman, Senator Amy, baka pwede doon na lang sa Davao, as also suggested by other members of the Senate, na doon na lang kayo sa Davao mag-hearing para hindi na maggastos ang mga tao papunta dito. Pero sir, wala kang congressman na willing magsalita na talagang si Speaker yung nagpapakilos? Meron man, nagsalita sa atin privately, pero yung nga lang, ayaw nilang harap-harapan na kalabanin yung kanilang boss. Otherwise, you will be subject to all the subject to all the harassments na manggagaling sa liderato dahil nagiging swail ka na membro. Sir, yung tanong ko lang, sir, Ayaw kanina. nila magsalita, ano po bang pangako sa kanila? Wala man, nagsabi lang sa akin, pero ayaw talaga magsalita. Ayaw magsalita. Sila, we have to respect them. Sabi ko nga sa inyo the other day, that's survival on their part. Survival yan on their part. Sir, tanong ko lang kanina, sir, na ano mangyayari dun sa RPH 6 kung tinutuloy nila yung PI? Kaya nga kung itutuloy ang PI, parang nga, disinterested na nga yung mga membro ng Senado na ipagpatuloy yung joint house resolution, joint resolution na yan. Sir, bakit? Parang, do you think parang wala na rin silbi? Walang silbi dahil walang matinong kausap. Isusulong natin yun with the premise na ihinto rin nila yung PI na ginagawa nila. Eh ngayon, hindi nila hinihinto. So bakit pa? Ano pang gamit nung kuwan na yan? Na did serious man sila on amending or revising the Constitution through People's Initiative. So ano pa? Sir, the House, si Congressman sa SEDA, yun lang kayo natanungan, sabi sa inyo na, he's already claiming that they already have the numbers, 12% no nationwide. No. Natatakot ba kayo na baka matuluyan talaga kayo, sir, na mawala na kayo ng boses? Well,
Well, we are worried, kaya nga nag-react tayo. Gumagawa tayo ng mga hakbang na para hindi tayo ma-dissolve, hindi tayo makapon, hindi tayo makastrate. They're trying to castrate us. Sir, naniwala kayo sir doon na magkakaroon din talaga ng no-el scenario kung may push yung PI? Walang election ng 2025 and 2020? I don't know. That's one of the possibilities. Pero malayo pang iniisip ko dyan. Nandito ako nakatutok ngayon, so how to stop this PI? Pero doon sa caucus sir, di ba isa yun sa pinag-usapan ng mga senador na may ganong klaseng possibility? Posible nga yung one of the possibilities, di ba? Sinabi yan doon sa aming joint manifesto. Posible nga. Sir, paano mo i-describe niyo yung relasyon ng Senate at ng House? Ha? Paano mo i-describe niyo yung relasyon ng Senate at House? Sa ngayon, ay nakita naman niyo kung anong nangyayari ngayon. Hindi mo pwede magpaplastikan tayo nito. Ha? Totohanan na ito because we are really offended by that kind of tactic that they are employing. Ha? So, ano yung pwedeng worse na mangyari? Ha? Ano yung pwedeng worse na mangyari between the House and the Senate? Well, Kung hindi ma-address kung walang cooperation between the two houses, walang papasa na batas. Di ba? kasi mag-ubay ka naman. Oo, gabay ka. Paano yan? So, affected na yung dapat na obligation ng mga senador at sa mga tao. Oo. Pero sir, open kayo may pag-sit down na parang hindi sila sumunod ng una eh. Well, Second chance. Second chance pa. May rewind. depende na yan sa liderato ng both houses. Kung gusto lang mag-usap. Meron na bang target din kung kailan yung ipa-file yung petition sa Supreme Court? Yung questioning the... We cannot file the petition before the Supreme Court if COMELEC has not yet validated the petition ng People's Initiative. So kung wala pa yan, so wala tayong subject na pag-usapan doon dahil hindi pa naman validated. Yung sir, yung mere acceptance daw ng signature. Pwede yun. Isa yun sa mga pwedeng gawin natin. So, but we don't have to discuss that, di ba? Dahil nga, alam nila kung anong gagawin natin. Kasama yan. Sinabi naman ni Senator Coco and yung ibang mga lawyer ng sa Senado na parang since from the very beginning, mali naman yung process ng PI kasi nagbabayad sila. When in fact, dapat People's Initiative. So, doon pa lang, may voice na na hindi ipatuloy yung PI. Yung in-explain kahapon ni Senator Coco, di ba? The mere fact na yung COMELEC, yung actions ng COMELEC of receiving those signatures is already questionable. Dahil anong basis ng COMELEC? Anong procedure na sinusunod nila? What enabling law na sinusunod lang ngayon? Na yung enabling law na yung ratification and initiative ratification act, ano ba yun, RA 6735? Ano yun? Anong title nun? Basta ratification act na yung sinasabi is may ruling naman ang Supreme Court na hindi covered ang amendment ng Constitution doon. Hanggang lang yun, hanggang sa mga local at national laws, hindi covered ang Constitution. So wala pa rin silang basis sa kanilang action. Anong basis ng action ng COMELEC? Sabihin nila, meron silang IRR. O, saan naka-anchor ang IRR nila? Doon pa rin sa batas na ni-ruled out ng Supreme Court na hindi covered ang People's Initiative. Yung hindi covered yung amendment ng Constitution. So wala pa rin yun. Wala pa rin basihan yung pag-accept ng COMELEC. So yun sir, yung question mismo ng Senate sa Supreme Court na Dapat Supreme Court na yun. walang timeline pa sir kung kailan. Kasi ang argument kasi sir is bakit hihintayin nyo ba na mag-validate or ma-file yung petition
Another yun. Ito, iba na naman ito. Maraming naglabasan na pwedeng gagawin. Pero, as I've said, hindi maganda pag-usapan dito. Baka pagalitan tayo. Ha? Yung dalawang klase consideration na yung pinag-uusapan for possible fighting or eventual fighting. Yung sinabi kahapon ni Senator Coco Pimentel, it does not need a validation from the COMELEC. Right here, right now, pwede nang gawin yon. Pwede nang gawin. Ha? Yeah. Questioning the ministerial duty of COMELEC of accepting those signatures. And then the other one is Doon na, after validation na, ay question na naman yon yung mode of acquiring all those signatures. Sir, baka may appeal na lang po kayo kay Speaker kung anong nakikinig lahat sa kanya about PI. Well, isa lang naman pakiusap namin. I-junk ninyo yung amendment na gusto nyo na voting jointly, then tapos na. Let's go back to square one, back to the table. Tanggalin lang nyo yung voting jointly. Okay na kami. Mag-usap tayo kung anong gusto ninyong mga amendments. Pag-usapan natin. Huwag lang nyo kaming i-castrate. Huwag lang nyo kaming i-castrate. Na magiging powerless kami. Na wala na kaming say. Magiging flower-based na lang kami dito. Overrun na lang nyo kami ng i-overrun anytime you want. Dahil outnumbered kami palagi. So outvoted palagi. Sir, pero sabi ng pirma kanina, kahit may ganyan, tuloy-tuloy yung appeal nyo, di ba, sa pirma, sa mga prime movers, at sa congressmen. Pero sabi ng leader nila, in 2 to 3 months, kung pinunin nila yung 8 million signatures, tuloy yung filing nila ng petition. Wala tayong magawa dyan. That's their initiative. Kung they are dead set on finishing all they wanted to finish, tapusin nila kung anong gusto nila. Basta kami, we will exhaust all available means naman to counter their move. Sa inyo po talaga, Ha? sa tingin nyo po, under parang strong order sila, kaya talagang dire-diretso tayo, hindi mapakiusapan. I don't know. Mahirap din. Baka magalit na yung ibang congressman dyan. Sabi na hindi man ako tuta-tutaan dito na susunod-sunod na lang. Magalit din yung ibang congressman, di ba? Basta suffice it to say that the initiative is still there, supported by them, initiated by them, then Sa mag-e-effort ka rin ba tulad ng ibang senador, may moving yung publiko like sa Davao, na wag makilahok dito sa signature ka? well, matagal na akong nagpo-post sa aking Facebook. Marami ng taga-Davao nag-react doon. Huwag nyo ibinta yung inyong signature. Meron akong pino sa Facebook niyan. Kaso lang, meron akong sumagot doon, tapos na sir, paano yan? Tapos na, nabinta ko na. Sabi niya, late. Sabi niya, late ka man nag-appeal sir, nag-apila. Nabinta ko na sir. Sabi ko, paano kasi? Kaya kami na late dahil nga, well, caught by surprise, yung blitzkrieg attack nila sa kanilang People's Initiative, nakabakasyon kami. So sir, pwede pa ba nilang bawiin yun? I don't know anong procedure ha. Anong procedure pagbawi? Sinong anong gagawin ng COMELEC about sa pagbawi? So kung pwede, gano'n naman ang panawagan nyo, bawiin nyo. Ay, hindi na nga ako kailangang makiusap dahil libo-libo na yung nag-execute ng affidavit doon sa Davao na sila ay naloko at gusto lang bawiin. Ang dami na. Thank you. Salamat.